Pinandinan ng mga world leaders ang tangkang pagpatay kay dating US President Donald Trump sa gitna ng kanyang kampanya sa Pennsylvania sa Amerika. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. Mariing kinundina ni US President Joe Biden ang nangyaring pamamaril sa katunggaling si former US President Donald Trump. Sa kasagsagan ng campaign rally nito sa Pennsylvania noong weekend, biglang pinaputukan ng baril ang dating presidente. Napahawak sa tenga si Trump at saka dumapa sa podium. Nagtago rin ang mga supporter. To the rescue kay Trump ang Secret Service security. Bago bumaba ng podium, humarap sa crowd ang dugoang si Trump at palabang sumenyas. Bukod kay Trump, dalawang iba pa ang kritikal sa pamamaril. Dalawa rin ang napatay, kabilang ang 20 anyos na suspect na si Thomas Matthew Crooks. Base sa investigasyon, pumuwesto ang gunman sa bubungan ng isang gusali higit 100 metro lang mula sa lokasyon ni Trump. Kwento ng isa sa mga testigo, nakita na nila ang suspect na gumagapang sa bubong bago ang pamamaril. Sinubukan nilang alertuhin ang mga pulis pero hindi raw sila pinansin. I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, walang ibang kasabwat ang suspect. Palaisipan pa ang motibo sa pamamaril. Pero sa ginawang raid sa bahay ng suspect, may mga nakita umanong pampasabog. Iniimbestigahan na yan ng Biden administration. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang kampanya ni Trump. Nasa Milwaukee, Wisconsin siya kanina para sa Republican National Convention kung saan nakatakda siyang iproklama bilang opisyal na presidential candidate ng Republican Party para sa November presidential elections. Mas hinigpitan na ang seguridad. Two fanatical revolutionaries attempted to shoot their way in to assassinate President Hindi na bago sa kasaysayan ng Amerika ang ganitong mga eksena. Bago si Trump, 4 na presidente na ang namatay habang 3 naman ang nakaligtas pero nasugatan sa mga assassination attempt. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng dasal para kay Trump at sa kanyang pamilya. Habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, kumbinsidong may kinalaman sa eleksyon ang nangyari. Pero kung Russia naman ang tatanungin, hindi sila naniniwalang may kinalaman dito si Biden. Pero sinisisi pa rin ito ang White House sa umano'y pambubuyo, kaya nangyari ang insidente. Kinundi na rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake, habang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinawag na assassination attempt sa demokrasya ng Amerika ang pamamaril kay Trump. Kung mga eksperto ang titimbang sa nangyari, tila pumabor daw kay Trump ang sentimiento ngayon ng mga botante matapos ang pamamaril. Ang bilyonaryo at CEO ng social media platform na X na si Elon Musk, formal nang inendorso si Trump kahapon. Tiyempo ito sa announcement ng Meta na inalis na rin nila ang restriction sa mga account ni Trump sa Facebook at Instagram para sa US elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.